si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Sagittarius! Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang mensahe ng mga angel number, mga numero na nagpapakita sa iyo. Ano ba ang ibig sabihin niyan sa iyong buhay pag-ibig? Okay? And then, as usual, Sagittarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. At saka Sagittarius, maraming salamat po sa mga nag-request ng aking video call na serbisyo. Spiritual counseling din po, maraming salamat. At saka sa Power Stone Bracelet din po, maraming salamat sa mga nag-order po. Thank you, thank you. Pasensya na po ha, pakonti-konti lang talaga ang ginagawa ko. Kapag meron lang po akong available time, saka lang po ako gagawa. Kasi ang main na trabaho ko po talaga is dito sa Japan. Online fortune teller po ako. At ngayon, usong-uso dito sa Japan niya, padami ang mga company. Kaya naman, kung saan-saan ako nagpaparehistro. At doon ako nakakatanggap sa kanila ng trabaho. At dito naman, extended version ko lang ito. Kaya pagka busy ako sa pinaka-main na trabaho ko, hindi po ako makakapag-upload dito sa aking YouTube channel. Pasensya na po ha. At Scorpio, maraming salamat din sa inyo sa pagtitiwalang binibigay niyo sa akin. Okay? So, alamin na natin ang mensahe. Ang daming nalaglag. Meron tayong apat na baraha, and then kuha tayo ng unahin natin open to. Meron tayong compassion, boundaries. Wala siyang angel number, pero dito alamin natin kung ano ang iyong fertility, finding, boundaries. Kung ano ang iyong pag-uugali, ano ba ang mensahe nito mga barahang ito? Ikaw ay intuitive, pero intuitive ka and then sensitive. Masasabi ko rin na pala kaibigan kang Sagittarius at tingin ko naman sa iyo mukha kang madaling pakisamahan na tao. Kaya tingin ko sa'yo, madali kang makahanap ng tao makakarelasyon mo. Sagittarius. Kasi, sa kabilang banda, madali kang makakahanap, pero, tingin ko sa'yo, hindi ka open. Hindi ka open. Malamang na, masayahin kang tao, pero parang parang ang dating mo is misteryoso. Hindi mo ino-open talaga yung tunay mo nararamdaman or hindi ka open sa mismong pagkatao mo. Meron kang ganong klaseng pag-uugali. May parte sa'yo na itinatago mo talaga. Or hindi mo maihayag sa mga tao yung tunay mong panloob na damdamin, kahit kanino siguro, kahit na super close friend mo yan, kahit na sa isang relasyon, kahit na nasa isang relationship ka na, tingin ko, hindi ka ganun ka open, Parang, kailangan pa ng mahaba-habang oras or panahon para maging totally na maging open ka dun sa karelasyon mo, ma-share mo na yung lahat ng gusto mong i-share or yung pinaka-sekreto mo na yung time na talagang etong taon to mapagkakatiwalaan ko na. Kaya sinasabi sa'yo dito ng baraha, matuto kang tanggapin ang karelasyon mo. Kasi may ugali ka na alanganin. Madali ka sigurong mag-alangan. Or always worries ka siguro sa mga bagay-bagay. Kaya may time na nai-stress ka, or parang yung stress mo naman galing sa nonsense. Hindi mo naman kailangan ma-stress. Pero ini-stress mo ang sarili mo. Saka tingin ko sa'yo, naaakit ka sa taong ambisyoso, sa taong merong ambisyon sa buhay,
sa taong masipag, mapagmahal, mapagkumbaba, may freedom, sa taong self-confidence, may tiwala sa sarili, sa taong may sapat na paniniwala para mamuhay ng, yung, alam mo yun, meron siyang sariling paniniwala. So, freedom nga. Pero more on, pwera pa sa freedom, siya yung tipo ng tao na parang confident siya sa kahit siya lang mag-isa, yung ganun. So, na-attract ka sa mga ganyang klaseng tao, ano? Oh, may lumabas. Oh, 22. Tender embrace. Master number yan, 22. So, malamang ito, Sagittarius, nakikita mo na tang angel number 22 na to. Ang mensahe nito sa'yo, no? Magiging matatag ang sitwasyon mo dahil sa tulong ng mga gabay mo, universe, ascendant master, or kung sino man. Siyempre, ang laki niyan, elepante ba naman eh. Siyempre, matatatag ka talaga niyan. No? So, magiging matatag ang sitwasyon mo dahil sa mga tulong ng mga guardian angel. Oops. Kuhanin natin to yan. Feeling the world. 1 plus 3, 4. Oh, 38. Endless possibilities. 3 plus 8, 11. 44. 4 plus 4, 8. Or 44 lang. And 2 plus 4, 6. 24. Let it go. Alam mo, magandang number itong 24 na to. Ano? Masyado lang siyang nai-ignore pero napakaganda nitong numero ito. So, ito ang number na masasabi ko, tanda ito na maraming anghel na nagbabantay sa'yo. Pinapalibutan ka. Ayan. Nagbabantay sila sa'yo. Kaya, alam mo, Sagittarius, maswerte ka. Kasi may mga gabay talaga na palaging nag-aaligid-aligid sa'yo. Minomonitor ka nila. Talaga sinusubaybayan ka nila. At malamang, yung ibang gabay mo, siguro labas-pasok. Kasi yan, may mga gabay tayo. Let's say, mga ancestor mo, kung gabayan sila, hindi naman sila forever kasama mo. May ano yan eh, may limit of time. Bawa hanggang let's say, kung pagbabasihan natin ang experience ko, meron akong, nung grade 1 ako hanggang grade 6, meron akong gabay. Ngayon, pagdating ko ng high school, 4 years, medyo hindi malabo. Hindi, paminsan-minsan lang ako binibisita. Pero pagtungtong ko ng 20, meron na namang panibagong gabay. Iba ang ano, kasi nakikita ko sila. So ngayon, ikaw, meron kang sari-saring gabay, and then aalis sila, yung iba may papasok. Bawa, lola mo. Tapos, siguro ilang ano lang, tapos aalis na siya, then lolo mo naman. Or kung sino man yan, malamang iba sa inyo, kabag-anak mo. Or, mga archangel na malamang tinatawag mo sila, binibigyan mo sila ng permission na bantayan ka. Kaya parang labas-pasok sila sa iyo. Ano? At saka Sagittarius, ang mga gabay kasi natin minsan, depende rin yan sa kaganapan na meron ka. Kung yung meron kang pinagdadaanan or kung meron kang sitwasyon, kung sino yung pinaka-expert sa ganyang klaseng sitwasyon na meron ka, yun ang, kumbaga, yun ang i-assign ng universe, ipapadala sa'yo. So, ganun yun. Maraming tao hindi nakakaalam sa ganyan. So, itong mga gabay mo, babalik, mawawala, aalis, babalik na naman. So, depende sa kaganapan na meron ka sa buhay mo. And also, sa mga gabay mo, itong 44, actually 424 din, ano. Alam mo, itong gabay mo, ang tanging hiling ng gabay mo ay ang mapayapa mong buhay. Gusto nila na maging masaya ka dito sa buhay mo sa mundong ito. At marami ka kasing kailangang ma-experience, maging love man, maging sa personal life mo. Ngayon, gusto nila na maging yung habang tinatahak mo ang
ang tawag dito, habang tinatahak mo ang landas dito sa lupa, binibigyan kanila ng suporta kasi divine matrix eh. So, binibigyan kanila dito ng suporta. Kaya malamang ikaw Sagittarius, hindi ka masyado nakaranas ng paghihirap sa buhay, lalo na sa pag-ibig mo. Maaring oo, meron kang na nagkaroon ka ng rejection, frustration, or na ang tawag dito, na hindi ka napanagutan pero wala ka naman sigurong yung tipong malalang malala na experience. Kasi ginagabayan ka nila eh. Alam mo yon. Meron ako naiisip na maraming yung mga malalang ang tawag dito, malalalang experience, karanasan. Alam mo yon, sa simula pa sa pagkabata. Kaya nung naging adult ka na, yung karanasan mo sa pag-ibig mo ay parang hindi normal yung gano'n. Pero tingin ko sa iyo, kasi divinely guided ka nga dito, yung landas na tinatahak mo dito sa mundong ito, talagang inaano ka ng kahit sabihin mong wala kang pera, kahit sabihin mong yung relasyon mo hindi nagtatagal, tapos panibago na, kahit ano pa yan, still, ginagabayan ka pa rin nila. At wini-wish talaga nila na maging mapayapa ang iyong buhay. At saka, isa rin itong senyalis, itong 44 na to. Sinasabi, tsaka 38 kasi 3 plus 8. 4 din pala to, 1 plus 3, 4. O, see? 4, tapos 44, tapos 4, 4, 2, 4. Oh, pero ito, magiging 14, tas 14, 1 plus 5, 5. So, So, isa itong senyalis na magiging maayos ang lahat sa buhay mo, sa buhay pag-ibig mo ha. Maring hindi lahat sa inyo, yung iba sa inyo Sagittarius. At isa itong palatandaan na ang iyong mga problema, alalahanin ay malulutas. Malulutas mo to. Ngayon, divine matrix, ayan, dahil sa banal na suporta ng mga anghel, sinusuportahan ka ng mga anghel dito. Kaya sinasabi na malaya ka na sa lahat ng negativity. Kung before, ikaw ang Sagittarius na nakaranas ng frustration, kung anumang hindi para sa iyo hindi magandang experiences, makakalaya ka na dun. At ang iyong puso ay magiging magaan, kaya nakalutang na yung puso mo dito. Kasi sila ang nagbibitbit eh, kung makikita mo yan Kaya ang puso mo magiging magaan dito kasi tinutulungan ka. Ayan. Kaya malaya ka na sa mga lahat ng negatibo mong damdamin, emosyon, kasi papagaanin nila ang iyong puso. And Sagittarius, magagawa mo ng mag-isip at gumawa ng positibo. Bakit? Dahil bibigyan kanila ng endless possibilities, which is angel number 38, or pwede ring 11 yan, or pwede ring 3, and pwede ring 8. So, nasa sa yan. Kung gusto mong alamin kung ano mga meaning ng angel number, marami yan sa internet. Pero, ito, communication mo to sa iyong gabay, sa angel, sa mga anghel, So, gumawa ka ng journal, at para sa iyo kasi yung mga sinisend na yan. Okay? Kaya kung meron kang sariling validation, isulat mo para pag binalik-balikan mo, ito pala ang meaning. So, alam mo na paano makapag-communicate sa mga gabay mo. Okay? Dahil tayo spiritual being, having a human body experience. Okay? Kaya wag mo isipin, ano ako, model ako, artista ako, or ano ako. No. Anytime pwede mawala yung rango mo, yung title mo yan, dahil hindi ka naman talagang, for the meantime lang itong katawan natin ito. Okay? Yung buhay mo, later on, mawawala rin yan. Ang totoo niyan, ikaw ay spiritual being. Okay? Vessel mo lang itong mga katawan natin ito. Itong balat, itong buto. Kaya, ito, tinutulungan ka ng gabay mo, ng anghel, ng mga, let's say, kung Kristiyano ka, nagdadasal ka sa Panginoon, then tinutulungan ka. Pero more on sa mga archangel ka siguro nagdadasal, Archangel Gabriel, Raphael, siguro ang tinatawag mo, kaya lumabas itong mga numerong ito, no? Sila ang nagbibigay sa iyo ng banal na suporta.
Kaya malaya ka na sa negativity at ang iyong puso ay magaan na. Magagawa mo ng mag-isip ng positibo, gumawa ng action na positibo. Kung sa tingin mo na naging stagnant ang takbo ng iyong kapalaran sa pag-ibig, ano? So, ito na ang pagkakataon mo na baguhin. Okay? At always, palagi naman pwede kang mag-start ng every day is a new start. Kaya endless possibilities. And feel the world. Namnamin mo ang buhay mo dito dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Okay? So, yan ang sinasabi sa'yo. At yung pagkakataon na dumarating sa'yo, anytime, pwede mong i-grab yan, ang mga opportunity. At lahat nasa sa'yo ang ano. At magiging positibo ka naman, magiging positive thinking ka. Tsaka Sagittarius, itong 22 at saka 13 din, malaman nakakita mo na yan sa plate number, So, sinasabi sa'yo na mangyaring maniwala ka sa suporta ng mga anghel kasi sinusuportahan ka nila. At sana kumilos ka ng may sigasig, may panghahangad. Talagang gusto mo magkarelasyon, kung ikaw ang Sagittarius na gusto mo magkarelasyon, gusto mo magkaanak, gusto mong magpakasal na, kung ano man ang gusto mo. Kailangan ipakita mo yung paghahangad mo na gusto ko to yung ganito. Kung ipagkakatiwala mo sa kanila, yung parang wish mo, kakatiwala mo yung sarili mo sa kanila, Sagittarius, sa kanilang banal na protection, At kung pananatilihin mong mapayapa ang iyong isipan, tiyak na magsisimulang bubuti ang iyong buhay dito. At kung nakikita mo nga mga 22, 13, 38, 44, 24, mga numerong yan, or sa orasan mo nakakita, Sagittarius. Ibig sabihin, malapit na dumating ang stable relationship mo, or stable life mo, or kung ano man, magiging stable ka na. Baka yung iba sa inyo, lumagay na talaga kayo sa tahimik, magkakaroon na ng baby, fertility, meron tayo, or makakita mo na talaga yung taong gusto mong mapakasalan, or kung hindi naman, yung taong makakarelasyon mo, pero hindi na pakikialaman yung ayaw mong pakialaman, yung ganun. So, magkakaroon kayo ng mutual respect sa isa't isa. Then, magagawa mo ring ma-attract yung taong merong magandang puso, mapagkumbaba, baka ikaw rin mismo, Sagittarius, mapagkumbaba kang tao. Pero ang pinaka-mensahe kasi ng mga numero na to, talagang magiging stable ka na. Okay? So, maganda ang mensahe ng mga baraha sa iyo. Kuha tayo ng iba pang numero. May lumabas pa. Ano pang mga nakakita niyong numero sa tabi-tabi dyan. At saka hindi lang numero, ang mga mensahe ng gabay natin. Minsan, ang mga gabay natin, gumagamit din sila ng tao. O kaya yung mga nakakita mo sa billboard, sa libro, or music. Kung ano yung nakikita mo. Mensahe rin nila yan. Kaya, combination din yan, Angel number, combination sa mga kanta na narinig mo, mga lyrics na paulit-ulit sa isipan mo. Yan kasi ang mensahe nila. Kaya kailangan, kung gusto talagang aware ka sa mga, may alam ka sa mga angel number, or talagang gusto mo makapag-connect sa iyong gabay. Lumabas na ang master number. 33, chaos and conflict. Pero itong naunang bumagsak. 37, 3 plus 7, 10. Tapos 33. And then, meron tayong 3. 3 na naman. Okay. Tapos, 19, 10. 1 plus 9, 10. Okay, 3, 3, 3. Tatlong 3. Uy, magkadikit. Triple 3 na siya. Tapos, ito 19. Pwede rin 3, 19. 37, 33. Depende kung anong mga nakakita mong numero. Ngayon, etong mga numero na to, masasabi ko, talaga lalagay ka dito sa tahimik, mawawala na yung chaos and conflict.
kung bawa ikaw yung Sagittarius na meron kayong conflict ng karelasyon mo o yung pinaka-sitwasyon mo is conflict. Ano bang ano yan? Lahat isasaayos na yan. Dito, endless possibilities, never-ending story between worlds. Talagang ginagabayan ka dito, no? Meron ka talagang banal na suporta dito, Kaya, Sagittarius, una, ang nais nila na maging, ang gusto nila sabihin sa'yo, no, na maging honest ka. Okay? Malamang, Sagittarius, meron kang strong will na makahanap na ng bagong karelasyon, let's say. Okay? Ayaw mo na siguro sa karelasyon mo ngayon or ayaw mo na siguro bumalik pa sa ex. Ikaw siguro yung Sagittarius na ayaw mong yung halimbawa pag nagkahiwalay na wala nang second chance yung ganun. Kaya siguro ikaw talaga yung gusto mo na talagang totaling bagong tao, bagong karelasyon, which is mangyayari. Yan ang sinasabi ng angel number 333. Na hindi mo kailangang pilitin, pero kung gusto mo talagang maghanap, kailangan mo dito, kumbaga, magkaroon ka talaga ng paghahangad. Talagang gusto ko talaga tunay na bagong karelasyon, hindi na yung dati, dahil siguro meron kang naging problema, meron kang hindi mo nagustuhan, kaya mas talagang prepare ka sa bagong person, bagong tao na makikilala mo. Kaya, yung iba sa inyo din, hindi nyo rin kailangan makipagkompetensya. Yung bawa, i-compare mo yung sarili mo sa friend mo, yung relasyon nila doon, yung relasyon mo, hindi mo kailangan i-compare kasi ikaw ay ikaw, sila ay sila. Okay? Or, kung may karibal ka sa taong gusto mo, yung iba sa inyo, merong iba rin nagkakagusto. So, para lang manalo ka, kung anong gagawin mo, magsisinungaling ka, at itatago mo yung tunay mong pagkatao, kung hindi ka, kung anong gagawin mo. So, yung gabay mo, yung ganyang gusot na papasukan mo, hindi sila sang-ayon. Yung mga pamamaraan mong pagsisinungaling, pandindin lang, hindi sila sang-ayon. Kasi pag ganyan, pinagpatuloy mo yung ganyan, yung para lang, ang tawag dito, para lang malampasan mo yung iba kasi makikipagkompetensya ka nga, no? So, yung ugali mong pakikipagkompetensya, ayaw ng gabay mo yan. Kapag pinagpatuloy mo yan, hindi ka na nila susuportahan. Hahayaan ka nila, kumbaga magiging watcher mo lang sila. Then, kapag talagang makulit ka, saka ka na lang nila kukuhanin. Parang UFO catcher, kukuhanin, kasi babalik sa dapat na lugar. Pero as long as na hindi pa naman foul ang ginagawa mo, hinahayaan ka nila para may matutunan ka rin. Para yung sakit na mararamdaman mo, paano ba yan? Yung pinasok mo, kumbaga yung apoy na hahawakan mo para pag napasok ka, syempre may initan ka, di ba? So, gusto rin nila na magkaroon ka ng experience. Maranasan mo at magkaroon ka ng realization. Pero hindi sila susuporta sa pagiging yung negatibo mong pag-uugali. Kaya mag-iingat ka na lang dyan. Kasi ang nais ng gabay mo or ng mga anghel na itigil mo yung negatibo mong pag-uugali. Baka yung iba sa inyo meron kayong negatibong pag-uugali, kaya magulo ang buhay nyo. Buhay pag-ibig. Kaya kung ano man yan, gusto ng gabay mo na itigil mo na. Especially itong 33 or 333. Ganon din ang mensahe niya. Ang kailangan mo kasi dito, makabuo ng isang maayos na samahan, hindi magulong samahan, maayos. Maayos na samahan. Matutuwa kasi sila kapag nakakita ka nilang masaya. Kaya kung kikilos ka talaga at pagaganahin mo ang positibong pamamaraan mo, suportado ka nila. Suportado ka ng banal, ng kabanalan, ng mga anghel. Yan ang sinasabi. Itong 19 din, which is 10 to 1 plus 9. Kung ikaw ang Sagittarius na may karelasyon, sinasabi nito, tutulungan ka nila na malutas mo ang problema mo. Kaya maghahatid sila sa iyo ng mga numero,
Bibigyan ka na kasi yun ang communication nila. Kung ba, yun ang lengguwahe nila. At yun ang kailangan mong pag-aralan. Yan ang gustong iparating sa'yo. Pag-aralan mo yan para pag na-get mo, bibigyan ka namin. At doon sila magbibigay sa'yo ng hint, advice, at mga biyaya, gantimpala. Kaya para makapag-communicate kayo, pag-aralan mo yan. Kasi bibigyan ka nila ng mga tips para malutas mo ang mga problema mo, kung ano mang chaos, conflict ang meron ka. Okay? At itong maaring 319, nakikita mo rin yan, ano? Kasi mga tao, naandyan na sa, 333, 333, 444, 1111, 8888. Hindi na nakakita yung 319. Minsan sa orasan nakakita mo yan, 319, ano? So ito, sinasabi sa'yo na baka madalas mong inuuna ang iba kesa sa sarili mo. Na ikaw mismo, Sagittarius, hindi mo namamalayan yan. Kaya, drain ka, exhausted ka. Kasi, give ka ng give. Pero yung sarili mo, hindi mo nag-give, hindi mo binibigyan. Pero hindi mo namamalayan yan. Na halos inaalis mo na yung boundaries. Parang masyado kang hindi ka na nagtitira sa sarili mo. Kasi ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka rin ng stress. Yan ang sinasabi sa iyo ng gabay mo. Pero alam mo dito sa Sagittarius, itong 33 na sinasabi sa iyo, no? Kahanga-hanga ang iyong kabaitan. Kasi nga, meron kang magandang puso, compassion. Kumbaga, pinupuri ka nila. Kahanga-hanga ang iyong kabaitan. Pero, yung kabaitan mo sa iba, binibigay mo. Sa sarili mo, wala. Dapat, extend mo rin yung kabaitan na yan, yung pagkikare mo sa iba, extend mo rin sa pagkikare mo para sa sarili mo. Hindi lang sa iba. Huwag mong kalimutan na mahalin mo rin ang sarili mo, bigyan mo rin ng pansin, ipamper mo rin ang sarili mo. Yung ganun ba? Hindi yung iba lang. Kaya yan ang mensahe sa'yo ng mga angel number na to. Sinasabi sa'yo ng angel number, kapag may pagdududa ka, bibigyan ka nila ng sagot. At Sagittarius, sinasabi din itong angel number 3733. Matuto kang ipahayag ang iyong sarili. Kasi ang karelasyon mo, willing din siyang malaman yung tunay mong damdamin. Maaaring hindi ka komportable, pero tutulungan ka naman ng mga anghel na magkaroon ka ng strength, inner strength, lakas ng loob. Kaya gagabayan ka naman nila. Pero alam mo, no, sinasabi sa'yo dito ng angel, actually, eto, 38, tapos, meron ka palang 13 dito. 1-3, eto 3-1. So, 13-31. May pagsubok na kailangan nyong lagpasan. Kung may karelasyon ka, kayong dalawa ng karelasyon mo. Kung hindi naman, ikaw lang mag-isa. Na kailangan mong lagpasan. Or ng inyong person. Kaya, hindi mo kailangan iwasan. Dahil kung iiwasan mo yan, may panibagong darating. Darating. So, hanggang sa kailangan mong harapin, malampasan, maaaring mahirap dahil may connection sa pera siguro, pera, pamilya. Pero ang mensahe nito, subukan mong maging matapang. And then kung feeling mo na hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa ibang tao. Kasi ang ganyan ng mga gabay mo eh. Lalo na kung ikaw ang Sagittarius na hindi nakakabasa ng angel number. Hindi mo kaya makapag-communicate sa gabay mo. Kaya gagamit sila ng tao para makapag-communicate ka, maintindihan mo. Katulad ko, ako ang messenger, spirit guide messenger. So manunood ka ng channel ko, ano nga ba yung napanood ko, ano nga ba yung meaning na yun. So malamang dito ka makakuha. So ganyan ang sinasabi sa iyo ng mga angel number na yan. So subukan mong maging matapang. Kapag hindi mo nakayanan naman,
humingi ka ng tulong. Hindi mo naman kailangang akuin lahat-lahat ng mag-isa. Dahil pag humingi ka ng tulong sa ibang tao, yung gabay mo ang magsasabi. Actually, eto rin 44, ano? Tsaka 24. Ito pala, meron kang 22. Ito rin, master number. Ito rin, master number. So, talagang may banal ka talagang suporta dito. No? At saka may panibagong darating sa'yo dito. Ano mo yung darating sa'yo, maging positive man, maging malalagpasan mo yan. Kaya mo yan. At kung sa tingin mo hindi mo kaya, tawagin mo lang sila. At kung hindi mo naman kaya makapag-communicate sa kanila, gumamit ka ng maghanap ka ng ibang tao na pwede mong konsultahan para maghatid ng mensahe sila sa iyo. So, sinasabi ng angel number, kakailanganin mo talaga ng lakas ng loob at pagiging tapat. At yan ang magpapalalim ng inyong damdamin, ikaw at ang person mo. Kaya alisin mo na ang pag-iisip mo ng negatibong bagay sa sarili mo, sa karelasyon mo, sa sitwasyon nyo, sa kaganapan na nangyayari sa iyo. Kasi yan ang nagpapahina ng iyong kalooban. Yan ang nagiging simula ng mga conflict, pagtatalo, kung ano-ano pa. At yung mga nakaraan na kaganapan, i-let go mo na yan. Let it go. Ang tanging isipin mo lang yung masayang future mo. Doon ka lang mag-focus. Sinasabi sa iyo ng angel number, there is always a chance, endless possibilities. There's always a chance. Kaya kung ano man ang problema ang meron ka ngayon, pagkakamali, dapat magbigay ka ng chance sa sarili mo. Magpatawad ka, humingi ka ng tawad, at magpasalamat ka. Salamat sa gabay mo at sa bawat kaganapan na nangyayari sa buhay mo. Kasi experience mo yan eh. Yung mga experience mo, maging masaya, maging malungkot, lahat yan, ang tawag dito, nasa memory ng soul mo. Kaya naandito nga tayo spiritual being having a human body experience. Kaya hindi mo kailangan dibdibin ang lahat ng mga pinagdadaanan mo. Nakasulat din yan sa Bible, di ba? Huwag kang mag-alala sa bukas. Kasi ang bukas may sariling ano rin yan. Kaya mag-focus ka lang sa gusto mo, sa now. Yun. Kaya yung mga anumang problemang meron ka, pagkakamali ng karelasyon mo, dapat magbigay ka ng chance sa sarili mo, chance din sa karelasyon mo, magpatawad, humingi ng tawad, at magpasalamat. Ano? At tingin ko, may problema din kayo talaga dito sa pera, yung iba sa inyo, Pero, sinasabi naman itong angel number na, kasi nagpapahiwatig ng kapalaran mo sa pananalapi, bubuti. Halimbawa, mag-asawa kayo dito sa Sagittarius, may problema kayo. Let's say, dito fertility, may nakalagay, baka, syempre, baka yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng problema, kung anong problema yan, tapos, syempre, pera din, Kung anumang connection niyang fertility at saka sa pera niyo, bubuti. Sinasabi dito na yung pananalapi nyo bubuti dahil ikaw at ang person mo, pareho kayong pagpapalain ng universe. Kasi ikaw rin may gabay. Yung person mo rin may gabay. So may kanya-kanya tayong gabay dito. So may biyaya ka, may gantimpala or pagpapalain ka, din yung person mo rin meron din. Sa mga pagpapala ng langit, ng universe na ibibigay sa iyo, mapapalaya nyo ang inyong mga sarili sa alalahanin sa pera, sa pananalapi. Meron kayong blessings. Kaya, mawawala na yung problema nyo yan. Kaya yung mga pag-aalala mo sa pera, huwag ka masyadong huwag mong masyadong dibdibin. Relax ka lang. Relax ka lang, sinasabi dito ng baraha. Ng angel number mo. Kausapin mo kasi sila always, baka hindi ka na nakakapagdasal, hindi ka na dasal lang dito. Anong lumabas? 51. 51, 5 plus 1, 6.
So, kinakailangan nyo mag-focus kung anong mission ang meron kayo dito. Healer of the Ages. Kung ano ang merong mission kayong meron. Kaya pala merong, baka yung iba sa inyo, meron kayong mga anak. 47. 4 plus 7. 11. 11. Meron kang 38. Wala ka bang 30? Ayan, 38. So, meron kang 11, 11 dito. 38, 47. 11 yan. 11, 11 yan. 3 plus 8, 11. 4 plus 7, 11. 11, 11. Or 38, 47. So, dito, kinakailangan nyo mag-focus kung ano man ang inyong mission, meaning kung ano man ang kaganapan ng, let's say for example, may mga anak kayo. So, mission nyo, pagtapusin ng pag-aaral, palakihin ang mga bata. Yan ang mission nyo bilang isang magulang. Kaya, tutulungan kayo ng universe, ng langit, ng Panginoon, ng inyong mga gabay, kung ano man ang problema nyo sa pananalapi. Kaya huwag yung isipin na, let's say, hindi, magtatrabaho kami na magtatrabaho, mag-abroad ako, or mag-effort kami, or matalino naman ako, kaya ganito, marami akong, may pera kami, kaya huwag yung isipin na ganun. Kasi ang mga biyayang matatapon nyo, oo, maaring nag-effort kayo, pero gabay nyo ang nagbigay, tumulong sa inyo. Kaya, malamang yung iba sa inyo, dahil sa effort nyo, yayaman kayo, iniisip nyo dahil sa tulong ng may kapal, yung iba sa inyo, no? Kaya, nagpapasalamat din kayo dahil meron tayong 24. Baka pero yung iba sa inyo, baka hindi kayo nagpapasalamat. Nakakalimutan nyo siguro. Dahil sinisip nyo lang na kayo talaga ang nag-e-effort, nagtatrabaho, halos hindi wala ng tulog, talagang kayod, parang kayod kalabaw. Pero kahit sabihin mo kayod kalabaw pa ang ginawa mo, kung ano man ang sacrifices na ginawa mo or nyo, ng karelasyon mo, ng person mo, ng asawa mo, still, naandun pa rin yung mga gabay nyo. Ginabayan kayo, binigyan kayo ng gantimpala. Okay? Kaya, isipin nyo na yung mga biyaya na tatamo nyo, yes, oo, nag-effort kayo, pero galing pa rin yan sa may kapal. Binigyan kayo, tinulungan kayo. Kaya, bumuti ang inyong buhay. Kung hindi pa, ngayon pa lang, bubuti na ang inyong buhay. Kaya, huwag kayong mahumaling sa pera. Okay? Yung mga ganyan tao, di ba, Sagittarius? At tingin ko naman, di naman kayo ganun Sagittarius. Baka yung iba, siguro ganun. Pero sinasabi dito ng gabay mo, huwag kayong mahumaling sa pera lang. Kasi may pera ka, may cancer ka naman, wala rin, di ba? May pera nga, magulo naman ang buhay nyo. Palagi naman kayo nag-aaway. Meron ganun eh. Nag-aaway dahil walang pera. Nag-aaway dahil sa may pera. So, walang blessing yun pag ganun. Di ba? Kasi ang blessing talaga, may pera ka man o wala, magiging mapayapa, kalma, tahimik ang buhay. So, yun ang matatamo mo dito. Kaya sabihin mo, konti lang ang pera nyo, eto lang kami, ano lang kami, mahirap lang kami, pero mapayapa naman ang buhay nyo. Diba? Yun ang maganda, walang problema. Mayaman nga kayo, nakatira nga kayo sa magandang bahay, pero palagi namang may mga scammer, na-i-scam kayo, kung ano-ano mga panluloko na, walang gantimpala, walang blessing yung mga ganun. Kaya sinasabi dito sa iyo, kung dati meron kang ganung mga karanasan, Sagittarius, mawawala na yan. Kasi gagabayan ka, bibigyan kayo ng blessing dito. Kaya yung blessing, maaring pananalapi, maaring bibigyan kayo ng mapayapang buhay. So yan ang, pero kailangan nyo magpasalamat. Okay? Magpasalamat kayo sa pagpapala na natatamo nyo or ngayon nyo palang matatamo, pero magpasalamat na kayo bago nyo pa matamo. Okay? Yan ang tawag dito, ang pinaka rules ng universe. Wala pa sa kamay mo, pero pasalamatan mo na. I-claim mo na. Okay? At isa pa, sinasabi sa iyo nitong angel number 51 din at saka 47, I'm sorry. Eto 8 and then 98, 8, 98, 17. Oh, angel number 8 ang bagsak, 1 plus 7, 8. So, angel number 8. So, bibigyan kayo ng langit ng material na bagay at mental na lakas para makagawa kayo ng paraan at maging financially stable kayo.
Kaya ngayon pala magsimula na kayo magpasalamat na may maligayang puso. Magpagaanin niyo na ang inyong kasi pagka kahit sabihin mo hindi pa nakakita, kailangan mag-visualize ka na meron ka na. Yan ang rules ng law of attraction ang tawag diyan. Okay? So, magpasalamat ka na kahit wala pa sa kamay mo. I claim it. I have the abundance. Yung ganyan. Kayong dalawa. So, magkakaroon kayo ng material na bagay. At saka, syempre, ganda rin yan. Mental na, strong mentality. Kailangan natin yan. And ang last na meaning ng angel na sinasabi sa'yo, napapaligiran kasi kayo ng pag-ibig. Ikaw, Sagittarius, napapaligiran ka ng pag-ibig, maaaring pag-ibig sa mga pamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, mga anak mo, at mismong karelasyon mo. Napapaligiran kayo. Kaya, huwag kang mag-alala. Dahil, yung iba sa inyo, kung ano man ang mga chaos or conflict na nararanasan nyo, makakaraos din kayo. Or pera. Or meron ko siguro yung iba sa inyo, relasyon. Ano man ang chaos, conflict na meron kayo, ma-overcome nyo yan, makakaraos kayo. Maaaring nahihirapan ka, pero sumubok ka pa rin. Yan ang sinasabi sa'yo. Sumubok ka. Parang, subok na lang subok, walang hindi naman ako nagtatagumpay. Huwag kang mamroblema. Ini-stress mo lang ang sarili mo. Pero, sinasabi sa'yo dito ng actually 11, 11, ayan, 38, 47 na baraha. Baba nga natin to. Tapos na. Tapos na ang mahihirap mong oras. Dahil ang lahat ng mga anghel, naandito yung mga, parang mga, hindi anghel or gabay mo, na nagsama-sama para tulungan kang matupad ang iyong pangarap. Kaya malapit mo ng mata mo ang iyong pangarap. Kung masayang pamilya, matatamo mo yan. Kung gusto mo ng baby, kung gusto mo ng mag-asawa, kung gusto mo ng magkarelasyon, matatamo mo yan. Kung halimbawa, yung iba sa inyo, LDR kayo, pag-aalala mo na kung anong nangyayari sa kanya, baka meron ng iba, or kung ano, gusto mo magkabalikan kayo, magsama kayo, para hindi na siya mag-abroad, or hindi na kayo maging LDR, kung ano man yan. Yung pangarap mo na magkaayos kayo, ano man yan, na mawala na yung chaos, mawala na yung conflict, magkabalikan kayo, yung iba sa inyo makabayad ng utang, or makaahon sa kahirapan, or magkaroon ng karelasyon, or masagot ka ng nililigawan mo, or gusto mo merong manligaw sa'yo, kung ano man ang sitwasyon na meron ka, sinasabi sa'yo, almost ka na, halos nandyan na, parating ka na, Sagittarius. Konti na lang, konting pagtitiis na lang. Matatamo mo kung ano man ang nais mo, yung dream mo. Kasi alam mo, Sagittarius, bakit Taurus ako ng Taurus? Saan ko nakita yung ito, nakita ko kasi itong mga pangil na to, kaya Taurus na nasabi ko. Alam mo, Sagittarius, ang universe din kasi, binibigyan tayo ng test niyan. Kahit sabihin mo, spiritually awakened ka or hindi, binibigyan tayo ng test. Ngayon, sa test na yun, kapag nakapasa ka, diyan ka bibigyan ng gantimpala. Diyan ka bibigyan ng biyaya, ng blessings. And then, kasi nga yung mga anghel natin, mga gabay natin, sila kasi ang messenger. So, sila ang naglalakad sa atin, parang nagpo-promote. Yung promoter natin sila ang nagmo-monitor sa atin dito sa lupa. Tapos, sila ang magsasabi doon sa universe, sa langit. Tapos, pagka man ang desisyon doon, yun ay bibigay nila sa atin. So, ganun yun. Kaya, banal kang suportado dito ng mga higher beings. Hindi mo na sila nakakita, akala mo wala, akala mo simpleng nagtitinda ka lang sa ganyan or nagtatrabaho ka. No, meron. Maniwala ka sa hindi, meron talagang mga divine being, divine force na nagmo-monitor sa atin. Especially kung ikaw ang Sagittarius na mabait, magandang pag-uugali mo, mahabagin. So talagang full sila sa'yo, full support ang gagawin nila sa'yo. So yan, Sagittarius, ang mga mensahe ng mga angel number. Kaya masasabi ko, gumawa ka na lang ng sarili mo.
Okay? Pwede mong i-research yan, pero depende kasi ang meaning yan sa sitwasyon, sa kaganapan na meron ka. Halimbawa, 44, pero wala ka namang karelasyon. So, iba na naman ang meaning yan. Or 44, wala kang karelasyon, marami ka naman chaos, marami kang conflict na naranasan, iba na naman din ang meaning yan. Kaya makakabuti na isulat mo, i-journal mo, at kung anong kaganapan ang meron ka para malaman mo at mag-get mo rin yung meaning nila. Okay? So, Sagittarius, hanggang dito na lang ang ating reading. Nagpapasalamat ako sa like, share, comment, at sa oras na inilan nyo. Namaste po. Bye-bye.